religious group leader Apollo Kibuloy to show up and face the cases filed against him. Dati nang sinabi ni Kibuloy na ayaw niyang magpakita dahil napipiligro po, delikado ang kanyang life o kanyang buhay. Kasi sabi niya, walang problema kung haharap ako sa authorities ng Pilipinas o sa kapulisan o haharap siya sa kaso na ito sa kung saang korte man, walang problema, haharapin yan ni Kibuloy. Pero okay lang sa kanya kung mismong gobyerno ng Pilipinas ang kukulong sa kanya. Walang problema yan. Pero kung may banta sa buhay mo, kahit nga sinabi ni Kibuloy, wala siyang pakialam kung kahit ang kumuha sa kanyang buhay ay Pilipino, wala siyang pakialam. Basta wag lang yung mga dayuhan natin. Si Kibuloy po, iniiwasan niya po, o I believe so, sa kanyang mga statements noon, iniiwasan niya po itong mga dayuhan. Kasi meron kasi siyang nakalap na impormasyon na may patong na siya sa ulo dito sa mga dayuhan na ito. Kasi na-dismiss itong kaso niya sa Amerika. Ngayon, may narinig siyang kwento na nandito na raw sa Pilipinas. At anytime, pwede siyang isyutay nitong mga dayuhan na ito. It's between the choice of magpakita ba ako? Sa madaling salita wala siyang trust sa magiging mangyari if siya ay susuko. Mas pinili po niya ang kanyang buhay kesa susuko siya. So Mr. President, you are the President of the Philippines. Sa madaling salita, para na ring sinabi ni Kibuloy na you always have the power, Mr. President, na tulungan mo si Kibuloy dito. Alam mo, Mr. President, na-dismiss na itong kaso na ito, piligro ang buhay ni Kibuloy. Okay? So, hindi lang nakaikot ang istorya na ito sa gobyerno natin, itong usapin sa isyu ni Kibuloy. Damay po rito ang mga dayuhan, mainly ang Amerika. Kaya po siya, I believe, nagtatago itong si Kibuloy ngayon. Okay? So, Mr. President, kung ikaw po ay marunong umintindi kung ano yung utang na loob, sana naman kahit konti tulungan mo itong si Kibuloy. Noting that authorities are just following the law, Kibuloy remains in hiding after arrest warrants were issued against him for sexual abuse and human trafficking. He can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Alam mo, Mr. President, ang selfish mo eh. Ang sarili mo lang ang pinakikinggan mo. Pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Yan ang hirap kasi sa'yo, Mr. President. Ang hirap mong makinig sa taong bayan. Hindi ka nga marunong makinig sa taong bayan eh. Hindi ka rin marunong makinig ni Kibuloy kung ano ang sinabi niya. Sinabi nga niya, delikado ang buhay niya kung magpakita siya. May mga dayuhang Amerika na pwede siyang syutayin dyan. Kasi may naririnig siyang, may nakalap siyang impormasyon. At hindi naman siguro siya pabaya sa kanyang sarili. Di ba? Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Bakit lagi kayong kinu-question?
Kasi kino-question nyo nga si Kibuloy eh. Mas grabe pa nga yung ginagawa sa kanya, Mr. President, sa Senado. Ha? Nag-investigate pa nga, nag-hearing pa, pero parang itinuturing ng may kasalanan si Kibuloy. Hindi pa naman proven guilty itong si Kibuloy. Pero may patong na sa ulo, may 10 million na. Ha? Para lang mahuli siya. Ganyan. If I will try to analyze, ito, opinion ko ito. Di ko sinabing tama itong mga ginagawa nila itong si Teves, Bantag, itong si Kibuloy na nagtatago. Hindi ko sinabing tama sila. Pero if you will try to analyze, bakit sila nagtatago? Kasi nafe-feel nila na itong ating justice system hindi fair. Kung fair man, hinuhusgahan na sila kaagad sa Senado, doon sa legislative branch. Sino ba namang si Rimulya? Alam natin. Yung kay Teves, yung kay Bantag. Si Teves at si Bantag, hindi nila nafe-feel na there is fair. Hindi ko sinabing walang kasalanan si Bantag. Hindi ko sinabing walang kasalanan si Teves. It's the court to decide kung may kasalanan sila, kung merong mabigat na ebidensya. Pero kung yung Department of Justice Secretary, parang hinuhusgahan ka na kaagad, sino ba namang gustong magpapakita doon? Alam mo nang talo ka na sa kaso kasi ino-impluwensyahan na sa secretary? Di ba? Dapat hindi ganun. We have to treat every akusado na equal tayo. Di ba? Sundin din niya ang batas. Sinusunod niya ang batas, Mr. President. Hindi nagkulang si Pastor Apollo Kibuloy sa pagsunod sa batas. Now, ang tanong ko sa iyo, Mr. President, ikaw, alam ko rin na marami kang kaso, di ba? Yung pamilya mo, maraming kaso. Ang tanong ko sa iyo, sumusunod ka ba rin sa batas? Sumusunod ka ba rin sa batas? Yan ang tanong. Kasi yung mga pinagsasabi mo, pwede natin yan ibato rin sa inyo. Sumusunod ka ba rin sa batas? Kasi sa pagkakaalam ko, meron kang mga cases pa na hindi pa natapos dyan sa Amerika. Yung kaso mo dito sa Pilipinas, ang tanong ko sa inyo, natapos na ba yun? Nagtatanong lang po ako. PBBM also found nothing wrong with the reward from the private sector for anybody who can provide information on the whereabouts of Kibuloy. Tama. Si Kibuloy po, itong si Kibuloy, si Bantag, itong si Teves. Marami ang nagsasabi, mga taong bayan, na parang hinuhusgahan na sila kaagad. Parang ang ginagawa sa kanila, public trial. Ang ginagawa po sa kanila, public trial. Dapat, ang unang tumutulong sa mga inakusahan, okay? Ang unang tutulong sana, itong gobyernong ito. Makipagtulungan po kayo sa investigasyon. Hindi yung kayo yung nangunguna na you will assume kaagad na guilty na itong mga taong ito. Di ba? Kasi, inuuna kasi ninyo ang pamumulitika. Inuuna nyo ang mga kaalyado na dapat hindi sana ganyan. Kahit meron kayong kaalyado, kaaway nyo dito, dapat treat everyone equal and let the court decide. Let the evidence flow. Kung yung ebidensya ay magpapatunay na ikaw po ay may kasalanan, then ikulong. Pero kung hindi po ito mabigat, walang katibayan, let's serve these people yung tamang hustisya. Hindi yung meron tayong pinapaburan kaagad. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Hiding from the law.
He is hiding from the law. Sa pagkakaalam ko, Mr. President, sa explanation ni Kibuloy, he is not hiding from the law, Mr. President. He is hiding na yung kanyang buhay po ay napiligro. Mayroong gustong kumuha sa buhay niya, kaya siya nagtatago. He is not hiding from the law. If he is hiding from the law, Mr. President, wala na sanang spokesperson ng mga kanyang abogado o hindi na sana nagsasalita ang kanyang abogado. Pero meron pong abogado si Kibuloy. Meron siyang inipresenta sa media, inipresenta sa publiko, inipresenta sa gobyernong ito. Meron siyang abogado. So that means to say, nag-cooperate po si Kibuloy. That means to say, hindi po siya nagtatago sa batas. Nirerespeto niya ang batas kasi meron siyang abogado. And each and every inakusahan, kung suspect man ang tawag sa inyo, has the right to have a lawyer. And having a lawyer, that means to say, you are respecting the law. Di mo yan maintindihan, Mr. President? Presidente ka, pero kami, ordinaryong mamamayan lang kami, pero naiintindihan namin yan. Like you have so many cases. You have an attorney, Mr. President. Meron kang abogado. That's why you respect also the law. Di ba? Pero paano yan, Mr. President? Kung ang buhay mo ang nakasalalay dito, dapat unawain nyo itong taong ito. You should give him an assurance na yung kanyang seguridad hindi ito basta-basta lamang na masusyutay itong si Kibuloy. And the sad part sa issue na ito, malaking naitulong sa inyo itong taong ito, Mr. President. Hindi man nanunumbat si Kibuloy sa inyo, pero kami na lang ang manunumbat para kay Kibuloy sa inyo. Dahil ang kapal ng mukha ninyo sa ginawa nyong yan. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, a number of private individuals pushed for the reward before the department. Isa pa itong si Abalos rin Hindi niya sinasabi kung sino yung nagbigay o nag-donate ng 10 million. Ang tanong po dito, marami ang kumo-question kung tama ba itong ginawa ni Abalos. Kasi ako, I'm not that good sa batas. Hindi ako expert dito. Pero maraming nagtatanong ngayon. Kasi bakit hindi nyo na lang sabihin Hindi natin alam. Baka itong 10 million na ito ay kasama ito sa mga confidential funds nila. Bakit? Mahirap ba yun aaminin? O nagtanong lang kami, baka gawa-gawa lang nyo ba ito? Meron ba talagang nag-donate dito? Meron ba talagang mga private individual na gusto talagang mapabilis ang pagdakip ni Kibuloy?